kababayan, Summary Inflation Report Consumer Price Index of 2025 ng January nilabas na. Pangkalahatang inflation ng Pilipinas noong Enero 2025 ay nanatili sa 2.9%. Ang parehong taunang rate ng paglago ay naitala noong Disyembre 2024. Ang inflation noong Enero 2024 ay naipost sa 2.8%. Ang mas mabilis na taunang pagtaas ay naobserbahan ng mga index ng mga sumusunod na pangkat na samantala, ang mga serbisyong pinansyal na nagtala ng 0% inflation rate noong Enero 2025 mula sa 0.6% taunang pagbaba noong Disyembre 2024. Sa kabilang banda, ang mas mababang rate ng inflation ay nabanggit sa mga index ng mga sumusunod na grupo ng kalakal noong Enero. Ang mga index ng iba pang grupo ng kalakal ay nanatili sa kani-kanilang mga taunang rate ng nakaraang buwan. 2020 po. Yung presyo po ng gulay po. Minsan mataas, minsan mababa. Ganyan, ngayon, mababa. Pero noon mataas. Ngayon, bumaba. Yung 2020. Ano po, dyan po sa, sa gulay na po meron ba? Magkano po yung? Benta lang po. Benta na po siya. 50 na po. Benta na po siya sa sahog. Tapos yung 2020 po, magkano po siya gano'n? Tingnan nyo po, sa ano po, dati pong 2020, 35 lang po. Ngayon po, 50 po. Nagtaas na po, ano po, ng gulay po. Tapos, yun lang po yung matanong po namin. Thank you po. Ang inflation ng pagkain sa pambansang antas ay tumaas sa 4.0% noong Enero 2025 mula sa 3.5% noong nakaraang buwan. Noong Enero 2024, bumaba ang inflation ng pagkain sa 3.3%. 2.1 na mga pangunahing nagtutulak sa pataas na trend ng food inflation. Ang pagbilis ng inflation ng pagkain noong Enero 2025 ay pangunahing dulot ng mas mabilis na inflation rate ng mga gulay, tubers, plantain, pagluluto ng puso ng saging na 21.1% noong buwan mula ng 14.2% noong Disyembre 2024. Nagambag din sa uptrend ng food inflation ang mas mabilis na taunang pagtaas ng mga isda at iba pang 3% sa Enero 2025 mula sa 1.0% noong nakaraang buwan. Karne at iba pang bahagi ng mga kinatay na hayop sa 6.4% noong Enero 2025 mula sa 4.9% noong nakaraang buwan. Core inflation. Ang core inflation na hindi kasama sa mga piling pagkain at energy item ay bumagal sa 2.6% noong Enero 2025 mula sa 2.8% noong Disyembre 2024. Noong Enero 2024, mas bumilis ang core inflation rate sa mga 3.8%. Magandang hapon po. Yung 2020 po, magkano po kaya yung ano po natin, yung prutas po? Nasa ano pa yun? Nasa 500 kilo. Sa ngayon po, sa 2020, Na, 120 na. Oh, 120 kilo na. like po dito sa ano, Lakatan natin 120 na. 120 na po. Oh, yung laton dyan, 80, 70. Dun po sa Kumunti yan. Monte po. Kumunti, medyo matas na rin. Yun, ano pa lang yan? 30. 30 po. Sa ngayon po, Ano na, 80, 100 na rin. Depende sa kamote. yun lang po. Sa mga pangunahing sektor na ekonomiya, industriya at ang mga serbisyo ay nag-post ng taon-taon na paglago sa ika-4 na quarter ng 2024 na may 4.4% at 6.7% ayon sa pagkakabanggit. Samantala, ang sektor ng agrikultura, forestry and fishing AFF ay nag-post ng year-on-year nagbaba ng 1.8% para sa buong taon ng 2024. Ang industriya at mga serbisyo ay nag-post din ng mga paglago na 5.6% at 6.7%. Ayon sa pagkakabanggit, sa kabilang banda ang AFF ay nag-post ng pagbaba ng
1.6% sa buong taon 2024. Sa panig ng demand, ang household final consumption expenditure ay lumago taon-taon ng 4.7% sa ika-4 na quarter ng 2024. Ang mga sumusunod na item ay nagtala din ng taon-taon na paglago: government final consumption expenditure, GFCE 9.7%, gross capital formation 4.1%, pag-export ng mga kalakal at serbisyo 3.15% at import ng mga kalakal at serbisyo 3.19% para sa buong taon 2024. Ang lahat ng pangunahing mga item sa paggasta ay nag-post din ng mga paglago, habang ang HFCE ay lumago ng 4.8%, GFCE 7.2%, gross capital formation 7.5%, pag-export ng mga kalakal at serbisyo 3.4% at import ng mga kalakal at serbisyo 4.3%. Ang gross national income ay lumago taon-taon ng 6.2% sa ika-4 na quarter ng 2024, na nagdala sa buong taon ng 2024 sa paglago ng 7.6%. Gayon din, ang net primary income mula sa iba pang bahagi ng mundo ay lumago taon-taon ng 14.1% sa ika-4 na quarter ng 2024, na nagresulta sa isang buong taon na paglago na 26.1%. Magandang araw po sa ating lahat at magandang araw din po sa ating mga tagapakinig. Ako nga po pala si Lumayan Jasper, ang maglilingkod sa inyo sa Sports News. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang pagkapanalo sa larong basketball sa naganap ng Liga ng Barangay MC dito sa Angeles City, lungsod ng Pampanga, noong September 16 ng taong nakaraang 2024. Nagpapakitang gilas ang Barangay MC laban sa Barangay Anunas. Lumamang ng 5 puntos ang Barangay MC dahil sa kanyang galing ang ating lugar. Huling quarter, score 110 at 100. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako nga pala si Lerma Singkumoya, nag-uulat kung uulan nga ba. Tara't alamin natin. Sa kasalukuyan, ang panahon sa Pampanga ay mainit na may temperaturang 31 degrees Celsius. May posibilidad nga bang umulan? Kung makikita nyo sa aking likuran ay maaraw, kaya't mayroong posibilidad na umulan mamayang gabi. Abangan sa mga susunod na araw, posible ring umaraw bukas ng hapon. Kaya maging handa mga kababayan. Yan lang para sa lahat ngayon. Maraming salamat sa pagsusubaybay at makasama muli kayo sa lalong madaling panahon. Ako nga ulit si Lerma Singkumoya, nag-uulat kung uulan nga ba. Good morning, bastards! Hey, Tinky Winky, Lala, Po, other bastard, what are you doing?